Okay. So from here, ang kailangan nyo makuha loans, di ba? Absent tsaka yung keeping at tsaka OB. So ito 1, 2, leave, official business tsaka overtime for leave. So ganyan siya. So lahat ng data bank na pumalo doon, ito yung editing system na manual sa loob ng mismong system. So para malaman nyo kung may nag-file na, i-refresh nyo lang yung data para makita nyo. So ibig sabihin yan, for this particular cut-off, current natin, para makita yung period cut-off, so i-refresh natin. So ito yung mga pumasok. Ito mga pumasok na to, ito yung mga leave kung saan siya lang, yung rightful na makukompute. Aside, ito yung pinaka-system natin. So, pwede siyang i-override just in case na kailangan. I-right click lang yan. Ayan. Remove or add, blah 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 yan. Ito na yung pinaka-main system pag minamano-mano sa loob ng system. Since may mga madalas sila, kagaya kanina, di ba may mali. So, kailangan pasukin yung system nila. Pero ito yung portal natin. Okay. So, andito yung sinasabi ko yung in-date ng employee leaves, yung from to, dapat yung coverage lang na makukuha dito, yung coverage na kailangan mo. Kasi every cut-off period may coverage. Ito yung sinasabi ko na dapat nakikita doon sa portal nung mismong system pag nasa timekeeping payroll. Ito yung tinatawag niya. Nagets nyo? For example, sa compiler, tanggalin ko to ha. Sa compiler, ito yon. Ito yung timekeeping payroll na setup payroll date. Ay, lumabas. Yan. So, dito nakalagay yung mga month na available na na-program na sa loob. So, either mano-mano siya pinapalo kasi nga tayo yung gumagawa ng payroll cut-off date. Yung date na to, ito yung cut-off period. Yan, 7 ngayon, di ba? 7/2/2026. Ibig sabihin, katapusan ng July. Yung cut-off period ng katapusan ng July is 7/5 hanggang 7/19. Ang sahod ng 30. So, yun yung cut-off period niya. Yung sa kabila naman, di ba, 26/10, 11/25. So, yung makikita rin dapat yun, pag isnet ko siya, 11/25. So, pinindot ko yan, papalo na yung payroll date, pay date. So, ibig sabihin, katapusan yan. From date, automatic yan. Based doon, kukunin niya yung data doon sa loob. Tapos, current month, kakount niya. Ibig sabihin ito, July, period 2. Ibig sabihin, sa pay period kasi, isang 1, isang 2. Yung 15 is 1. Yung 30th, yung 2. Period. Year, tapos nakikita rin yung previous. Tapos save. No? Regular process lang naman tayo. Dito, nag-automatic compute siya kung ilan yung days na nandun sa loob. Based dun sa, ang consequential natin kasi, Sunday lang yung day off. Parang ganun yung setup. So, based dun sa 7, ang binamap niya, mula 5 to 19, ilan yung Sunday. Tapos pag kinumpute yung ilang days. So, lumalabas yan. Mamaya na lang ulit yung isa. Thank you. So, minamap niya yung 5 to 19, kung ilan yung day off doon. For example, 3 yung day off. Para malaman natin kung tama yung 12 days niya yan, titignan natin yung 5 to 19. So, mula 5 hanggang 19. So, ibig sabihin nun, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So, sabi nga doon, tama, no? 12 days lang siya kasi yung 3 araw na Sunday day off. So, naka-default sa Sunday na off. Yan siya. So, 12 days lang yung pay period ng 5 to 19, 12 days yung pinasok ng tao. Okay? Gets? Okay. So, yung kaya naglalabas ng number of work days, 12. Tapos, yan. May saving option, tapos pwede rin makita yung kung mas maganda kung may ganito, para nakikita kung may entry o wala. Ito, malalaman mo kung naka-up or naka-lock yung system. Ibig sabihin, pag nilock mo na, hindi na siya pwedeng ma-edit. Pag hindi pa naka-lock, pwede pa siyang i-edit. Pero somehow, dahil period to, pag nag-finalize ka ng system, pag nagawa ka na, kunyari, mamaya, gagawa ako. Pag finalize ko na siya, ilalak ko na siya pag yun na yun. Pag sinad na siya sa accounting. So, for payroll processes siya, para hindi na siya magalaw. Kasi pag nagbago pa yan, tapos mali yung pinadala mo doon, magkakaroon ng problema rin system. Hindi yung system, kundi yung panasahod mo. Mm-hmm. So, huwag kang magpa-finalize na unless alam mo na tama na yung kinumpute ng system. So, yun siya. Etong mga to, yung leave, official, at saka overtime na yan, ito yung system na yan. Ito yung portal ng employee. So, ito yung sinasabi ko sa inyo. Overtime, leave, at saka official business.
Ito yung sa empleyado, part na side. So from here, di ba pansinin nyo, parehas lang din siya kung bubuksan mo. Yung overtime, parehas lang. Nagkakaiba lang ito. Pero parehas yung mga ganito niya. Parehas na yung nasa ilalim. Steam mo. Ang leave ganun din. Di ba? Pansin nyo. Nagbabago yung title heading, pero yung forte at saka itsura, isa lang. Same with the official business. So, official business at saka overtime, sila yung magkaparehas. Bakit kamo? Kasi po, time entry lang ang kailangan. Sa leave, may reason. Ayun, no, yung leave type. Kung anong leave yung gagamitin. Kagaya ng sabi ko, kagaya dito, no, may emergency leave, VL, SL without pay, no pay, BL with no pay, EL, maternity leave, paternity leave, birthday leave, and others. Sa others kasi, kailangan may others to para sa mga suspension dates naman. Lumalabas yung suspension dates without pay. So, pag others yan, sa remarks na lang siya maglalagay ng suspension without pay. Ibig sabihin yan, dito siya maglalagay sa remarks. Yan, ito dito. Okay? Ganun siya. Gets? So, dito nakikita rin kung ilan yung available leave niya. Kagaya ng sabi ko, alam ko nagawa mo na to. Sabi ko, di ba, available lang ng SIL lang, 5 lang muna sila. Blanco pa yung Villa tsaka SL. So yan, dapat naka-zero siya. Okay? Ano pa pa? Pwede po pa-check ng sa overtime, sir. So overtime, same with, ganun din. OV at saka overtime, isa lang yung tsura. Pansin mo, overtime. Diba? Isa lang. Pag magre-request po ng OT, Pag magre-request ng OT dito, magpa-file, mag-add ka lang. Ito yung available na pipindutin, add, delete, edit, blah blah blah. kahit anong oras po, sir, pwede nyo Hindi, i-request. syempre kung ano oras Beyond yung pinag ng 5 OT, di ba? p.m. Yan yung pinag-usapan, di ba? In excess, Beyond 5 p.m. hindi, NA. Hindi siya beyond. Kasi may mga umaga na OT, may mga umaga na OT ng madaling araw pag umaalis. So pag ginawa yung system naka-default lang sa 5 p.m., mali na yun. Paano pag may nag-overtime ng madaling araw? Pumasok siya ng madaling araw, hindi overtime yun? Diba? So mali yung program ninyo. So para may ayos siya, dapat programmable din yung overtime. Naka-date range din siya kung ano yung pinasok. For example, ito. 7:05, 15, nag-file siya ng 1 o'clock to 5 p.m. Nag-file siya ng 1 p.m. to 17 p.m. Ibig sabihin nito, yung OT niya, mula alauna ng madaling araw hanggang alas, RD dito pa alas 5 ng hapon. Malamang yan, RDD yan. Sabi yung RD, rest day duty. Duty niya, pumasok siya kasi namin yung buong oras eh. Okay, pag RDD, rest day duty, overtime din siya in a sense, yung buong araw pinasok niya yung babayaran. Mali yung din niya. Ibig sabihin, buong araw na yung babayaran yon na mayroong special percent. Kasi 130% ang RDD. So basically, dun yan kukuhanin. Hindi yung pangkaraniwang OT naka 1.25 lang. Kagaya neto, may nag-file siya noong July 2, alas 12 hanggang alauna. Ayan. 1 hour lang, sir. Alas 3 na madaling alas 3 ng umaga hanggang alas 12. Ito din, same grade. Alas 12 hanggang alas 3. So, ganun na siya. Ganun din sa OB, sir. Yes, ganun din sa UB. Sa UB naman, hindi. Kasi sa overtime, di ba sabi, yung overtime in excess ng 8 hours nga. Ngani, di ba? Ulit, di ba? For example, jumuti ka ngayon ng 8 to 5, yung regardless kung morning ka nag-overtime hanggang 8 a.m., overtime yun. Or regardless kung 5 p.m. onwards, overtime yun. Basta make sure to yung 8 hours, laging may 8 hours bago mag-overtime. Laging ganun. Ganun yung system. Regardless kung anong oras siya pumalo. Basta mahalaga, makompute niya yung 8 hours. So sabi natin 9 hours kasi may 1 hour break. Bago ma-identify ng system na may 1 hour break siya. Or 2 hours break, 3 hours break. So yan.
Ano po? Doon po sa time in, time out nila, sir. Tapos kunyari po, Bio tayo o OB? Yung tinatanong mo. yung bio po. Time Sa in, bio, time out. automatic na siya. Kasi ka-capture niya na ng system yan. Sa bio dito, hanggat hindi ka pa tapos yung cut-off, hindi tapos yung may mali sa pair, hindi ko siya pwedeng i-run. Kasi nga po, magkukompute siya at magre-recompute siya ng tama. At ayoko magulo yung system ng recompute. Pero para malaman lang natin na may pumasok sa loob ng system, meron siyang mga reports kagaya nito. Time summary, time card, time sheet, absences, undertime, overtime report. Lahat ng yan, yung mga report na kailangan. Yes. So, sa loob ng system natin, di ba nakaganon siya? Ito yung sinasabi ko na bawat laman. Ito yung primary, which is yung kailangan na step by step para ma-produce yung payroll. Ito naman yung mga kailanganin mo ng file, payroll, timekeeping report, and the same thing, lahat ng yan para naman ma-produce yung kailangan mong raw data para makapag-compute ng payroll. Yan. For example, timesheet. So, ito yung timesheet. Timesheet na siya. Yan. Laging merong, andito yung lahat ng empleyado, si-select all mo lang siya, or pili ka lang kung sino yung taong kailangan mo. Pag sinelect all mo yan, tapos current payroll, yan, 7.5 to 19 ngayong cut-off. Tapos may mga, selection. Pwedeng ang ilalabas niya, employee number with date, name ng empleyado with date, date and name, department na date, department name and date, blah 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 yan. Depende kung ano yung kailangan. Pero most likely, maganda rin naman to. Ito lagi yung ginagamit ko kasi hindi ko naman kailangan yung employee. Name ang kailangan ko madalas. So, dito, na-identify niya kung may mali yung port, mali yung compute or mali yung ginawang schedule ng manager. Minsan pwedeng pindutin niyan, wrong schedule. Dito, nilalabas niya naman niya. Pag wrong schedule, pag binangga niya yung timesheet at saka yung biometrics ng tao, yung schedule ng tao, sample yan. Sample, si Vitara at saka Bonifacio, sabi ng Friday daw, ng 7:17, alauna yung time at saka time out. So, naka-under time siya. Ibig sabihin niya, mali yung schedule ni Vitara. Malamang dyan, nung pinasok neto, dapat 1 to 6 yan or half day siya. Dito naman kay Bonifacio, sabi dito, nag-time siya ng 7 o'clock. Umuwi siya ng 9:27 total hours. Kung sisilipin ko yung schedule na binigay sa kanya, silipin natin para mapamilyar kayo. Ito yung system Ito yung employee file. Pero system ko yung gagamitin ko para makita nyo lahat ng dapat makita. So, may problema si Bonifacio nung at 13. So, punta natin yung schedule ni Bonifacio. Sa admin to. Pansinin mo sa admin, ang dami nakalagay, di ba? Pero sa empleyado, ilan lang siya. Yun lang. Yun lang. Hindi, akin ata yan. Kasi yung kay ano. Yan. Ano dapat ano? Yan. Yan, pansin mo. Ito lang yung sa empleyado. Yung file ng overtime, file ng leave, file ng OB. Tapos, naman, yung ibang mga kailangan niya kagaya ng timesheet. Dito kasi sa system namin, nakikita ng vice versa yung biometrics entry ng tao together with kung may mali siya. Kaya, bakit ganun? Para lang mapamilya ka. Mamaya na lang natin explain. Doon tayo sa schedule. So, yung sabi nito, yung schedule, nakikita niya, ito yung schedule niya. Yan. Pag ni-refresh mo siya, punta mo yung date, make sure na tama yung cut-off period na hinahanap para makita. Ayan. So, hindi naglagay ng schedule si engineer. Cute. So, hindi siya nakikita. Kasi nga po, hindi naglagay sa engineer ng schedule. Anyway, sa empleyado yan. Sa portal naman ng admin, which is ako, madali makikita ko rin yung ginawa na yan. So, balikan natin yung mali kanina. Tama? Si Bonifacio. Sabi dito sa scheduler, hanapin lang natin siya. Fine. Bakit nakikita? Ano yan? Bonifacio. Yun. Tapos refresh mo lang siya.
Ito yung list ng schedule ng tao. Sabi niya doon, tanggal ko nga pala. So, yung schedule. Ayan. Sabi nung 7:13 daw, alas 7 daw yung duty niya. Kung titignan natin, nung alas 7, nung 13, C8. So, para malaman natin kung tama yan, yung C8 na yan, sabi, alas 7 pumasok. Alas 7 ng umaga nag-in, tapos nag-out ng 9 ng gabi. 27. So, 14 hours. Naka C8 yung code ng schedule. Tingnan natin kung ano yung C8. Bakit error siya? Saan naman? Schedule. Bonifacio. Ito yung system. Ito yung schedule ng sa loob ng system na to. Ito yung mismong system. Ito yung system naman na for employee portal. So, may admin din doon which is ito para nakita. Ito naka-mirror dito. So, kung ano yung laman neto, nakikita dito. So, para mapantay natin, malaman natin, punta tayo sa 5. Please refresh lang, load index. So, sabi dito, ba't postillos siya? Pwede pa siya nga, no? Ayan. Load filter, yan. So, sabi doon, ang issue niya ay naka-D8 daw, C8. So, para malaman natin kung tama yung schedule niya ng C8, hanapin natin dito. C8. Ano yung C8? 10 p.m. to 7 a.m. So, mali nga. Gets? Maaga siya nag-report, sir. Hindi. Ang schedule na binigay ng manager, 10 p.m. 10 p.m. 10 p.m. Kasi 10 to 7 to eh. C8. Based on code. Code Yun binigay sa akin schedule. Yun yung C8 to. 13. 10 to 7 a.m. Kasi Tara to. Yan. Tapos Diba 10 to doon. 7? Hindi pa siya. Kaloka. 13 naka C8. Oh. Pero, ang tao nag-in ng alas 7 ng umaga. So, Hindi siya hindi siya, nag-report. hindi siya, parang hindi din siya nag-report. Diba? Gets Hindi niya. niya So, nag-get sinunod yung na. schedule. So, ganun yung system. Kung ano yung nanood sa loob at nakaprogram sa system, yun ang sinusunod niya regardless kung ano yung ginawa ng tao sa bio niya. So, again, end of the day, ang usapan natin, masusunod ko ano yung schedule. So, dapat yan, si manager, na mabago dapat yung 13. Dapat i-angkla niya kung anong oras talaga pumasok yung tao, kagaya niyan. Para hindi siya mag-under 10 na ng 9 hours. Diba? So, ito, sabi nito, 7 a.m. to 9 a.m. Ano ko ba, sir? 13. 21 p.m. to 7 a.m. So, baliktad. Baliktad yung time in, time out mo. Para ma-check kung tama yan ulit, yan, bukod sa schedule, pupuntan mo yung pumasok na schedule ng tao. Timekeeping ng tao. So, ito yung timekeeping ng tao. 5. Tapos, hanapin mo lang siya. Bonifacio. Refresh mo. Send. Ayun. Ito yung biometrics ng tao na pumasok at na kinumpute niya. So, kagaya niyan, ito hindi na kukumputin yan. Walang out. Hindi niya kukumputin yan. Walang out, hindi na yan kukumputin. So, sabi sa 13, nag-time in, time out daw siya nung 7 ng umaga hanggang 9 ng gabi. So, tama naman na 7 a.m. to 9 a.m. Pero dito kasi sa schedule niya, baliktad. 21 p.m. ang in niya, alas 9 ng gabi, hanggang alas 7 ng umaga. So, para maayos yung problemang yan, hindi na yung bayo niya. Ay. Dapat marami yung system. So, mali yung pinalo ng system. So, mali yung pagbayo at saka mali din yung schedule. Yung ganon,
since nakikita na nasa system natin yan, tayo na magko-correct. Pero, again, no, system na kasi ito. So, dapat hindi na siya na-alter. So, dapat natawagan yung manager, yung manager, paayos po na itong ano ninyo, by schedule ng tao ninyo. Dapat makorek siya. Hindi dapat yan C8. Dapat yan 7 a.m. to 9 p.m. Guys, umatin kayo ng ano ngayon ha, alas 8 ha. Para lahat ng tanong nyo masagot natin. Thank you. May mga pirma na ito, pati OT? Okay, sige. Thank you. Yan. Yun, the reason kaya may ganito, pinagpatuwa ko na ganito. Para madali ko mabangga dahil hindi pa sila familiar sa system. Kakamali pa rin sila. So kung may ganito, documentation, ito-check ko na lang siya sa time in, time out, kung babalanse siya o hindi. Same with the blanco. Kagaya ng blanco yun. Nung nakita ninyo, Yung walang Yung walang time out. out. oo. Kasi hindi yung kukumpiti ng system. Diba? So manual ninyo yan. Oo, manual siyang ipapasok para makorek yan, para makumpit ang tama sa amin niya. Kagaya niya, asyete, 7:39, tama naman. Nag-out siya. Tapos out niya 8:30 a.m. Blanco. Ang galing. Diba? Hindi nakapag-bias eh. Anyway, para makita niyo yung itsura ng... Tapos, pwede i-preview lahat ng... timesheet to, di ba? Opo. So, i-preview natin lahat na may... lahat ng tao. So, lahat na yan ng tao. Yung buong cut-off period ng tao, kagaya ito, sa Butch eh. Wala siyang bio lahat. Wala rin siyang OB. So, anong sasahurin niya? So, ito hindi yung makukompute. Ito lang ang makukompute dyan. Ito hindi. Next page. Yan. So, lahat yan i-recheck. So, lahat ng mga blanco, i-inform ng tao na dapat maayos yan. The reason, yun yung purpose natin, yung mga blankong yan, nakita mo na, di ba? The reason, ang purpose, kaya dun sa system natin, meron tayong timesheet. Kasi para nakikita niya, yung cut-off ngayong buwan, kung walang in at saka out. For example, akin to, di ba? May in at saka out, kompleto ako. Etong 6 na to, na-file ko na ng value yan. Para makita ninyo. Kasi may problema ang system namin. Hindi system, ang bio. So, current, tapos refresh. Ayun o. Yun ang bangga na blanco. 6:30 to 5 p.m. So, ibig sabihin yan, dun sa chinecking natin kanina, ayan. Ayan. May in ako dyan, 6:30 a.m. to 5 p.m. Kasi yun na yung OB, nakafile ako ng OB. Yun ang babanggain nyo. So pag tinawag yan lahat, dun sa report niya ng timesheet, kagaya nito, hindi mo siya makikita. Hindi mo siya makikita. Pag-check natin, hanapin ko yung panood. Open preview. Blanco yun. Ayun. Pero dapat ipapile siya ng bio, in time out. Sira ang system kasi, ang bio sa amin sira simula nung Sunday ng 4 hanggang Agis. So dapat na-file siya ng OB. Kagaya nito, may file akong OB. So blanco siya, pero pag tinignan mo sa may OB siya, hindi niya kinakount yung OB dito. Kasi ito more on purely kung ano yung galing sa biometrics. So pag niran ko siya, pag niran yung pinirol ko yung pinas ko yung payroll. Lalabas yung schedule, lalabas yung bio, i-equals yan. So, may mga blanco, di ba? Lalabas ulit, tatawagin niya yung OB, hahanapin niya yung blanco, isa-transpose siya doon sa blanco. Dapat may blanco, dapat matranspose. Pag wala, hahanapin niya ulit yung leave. Pag wala, wala na. Hindi siya makukompute. Ganun, di ba? Ganun yung pato. Okay? So, kailangan ayos ang schedule. It's na. So, dapat laging maayos yung schedule. The reason, may access ang manager sa schedule para nakikita nila every now and then kung tama yung schedule. Tapos pag may nagpalit ng schedule, dapat mapalitan agad. Hindi pwede kung kailan lang cut off. So pag nag-cut off na yan, kunyari ngayon, cut off na kahapon, ano mang pagbabago mula 20 hanggang ngayon, hindi nyo na-accept hanggang 19 lang. Kasi naka ano siya doon,
Naka-program siya hanggang 19 lang. Kaya sabi ko siya, di ba, yung gawin ninyo, gawa nyo na at least hanggang 3 days o 24 hours. Yung Para yung may expected. a-approve ng 20, may mag-a-approve ng 19 na 20 niya in-approve, pwede pa niyang tawagin. Apo. Gets? Ito kasi naka-stick na ganun. Hard-coded. 19 kung 19 lang. Hard-coded. Gets na? Apo. Sinakuha nyo na yung portal na ito. Now, itong later on kasi yun yung medyo masalimuot, kaya gusto ko munang ma-perfect nyo yung mga icon or module na dapat magawa. Okay? Kasi yung schedule sa So, kasi sa atin naman, ito kasi multiple company. Ang dami. Yung sa inyo, isa pa lang naman. Isa lang naman. Diba? So, isa lang siya. Hindi kagaya na ito marami. Kaya iba-iba. Kaya may ganyan na company. Kailangan magawa nyo na rin to. Kaya ba? Period management yan, sir. Oo. Set payroll dates. Ito, ditong pinoprogram yung mga cut-off period per month. For example, ano na susunod ngayon? August, di ba? August 30 na ngayon eh. Sabi na tapos na. So, August 15 at saka August 30 na sahod. Sa August 15, ano yung cut-off period nun? June 26. Hindi. Isa pa. Ay, July 26 to August August 11. 10. 10. 10. Kasi 11.25, lagi yung tatandaan, 26.10, 11.25. Apo. Tapos yun, kagaya nito, di ba? Iba kasi cut-off nito eh, 519 eh. So, nakadepende kung ano yung policy ng company sa program ng period cut-off. Pero, ang standard na meron kagaya na pinapagawa ko sa inyo, 2610, 11.25. So, pag 11.25 po yan, August 30 na yun. Apo. Diba? So, simula 7.26, blah blah blah, yun na siya. So, may ganitong mirror type. So, para makita mo lang. So, ibig sabihin na ito, nakaraan. Wala pa to, ka-up lang to nung in-up to ng February, pero yung system counted as ganito. Okay? Kaya naka-up. Kasi nasa transition kami, bago pa lang itong system sa kanila. Kaya tuturo ko din sa inyo para mas familiar kayo kung ano yung laman sa loob. Okay? Yes, sir. Question pa. Sir, yung sa time in, pag late, 15 minutes lang yun, sir. Okay. Grace period? Grace period. O may grace period tayo na 15 minutes. Magpupula na siya. Hindi grace period. 10 minutes yun. 10 minutes lang. Mm-mm. Tapos kapag luwag po siya ng 10 minutes, sir, ano? Pag naging 11, pula na. Dapat nagpupula yun eh. Nagpupula na yung system. Late na siya. Ng Late 11 na. minutes. Ah, Ano yung 11 lang? Oo. Wala ko 1 hour agad, sir. Hindi 1 Kung ano lang yung minutes, parang ang grace period mo kasi 10, di ba? Apo. In excess of 11 minutes, magbabawas na siya. Magbabawas na siya sa sahod. So, patuloy nagbabawas Yung siya. bawas Oo. mo- yung bawas mo, sir. minutes. For 11 minutes lang. ganun. Or 11 minutes onward. Onward na yun. Kasi depende kung ano yung ano yung nabawas. May 1 minutes. hour kang late. 1 hour din yung bawas. Yun siya mapapalo. Parang may leeway ka na 10. Pag lumabas sa 10 na bracket hanggang pataas, babato na siya as tardy